Magandang umaga po sa bawat isa. Sige po tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagsisimula ng ating gawain ngayong umaga. Tayo po ay magpalinis sa pala sa Panginoon. Naisip po natin na bigyan tayo ng Lord ng pure heart na nakafocus sa magsamba ngayong umaga. Sige po tayo. Pure heart, that's what I long for. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pag-iingat, pagsama sa buong isang linggo, Panginoon. At salamat, Lord God, sa kagalingan, sa mga pagpapala, Lord, na pinaparanas mo po sa bawat isa po sa amin. Lord, we pray na ngayon pong umaga, ay ikaw po yung pumilas sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Ikaw lamang po yung maitaas sa aming pong pagpupuri at pakikinig ng inyong pong salita. Gabayan mo, Panginoon, ang mga kapatid po namin na patungo dito, dalhin mo po sila ng ligtas. At sama-sama po kami, Lord God, na sasamba sa iyo in spirit and in truth, Panginoon. We pray din, God, na ang aming pong speaker ay pagpalain mo, Panginoon, yung wisdom and knowledge, Panginoon, kalakasan at blessings, Panginoon, ipatuloy mo pong ibuhos, Lord, sa kanya pong buhay, sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala, aming pong gawain na ikaw lamang po ang maitaas, ikaw lamang po ang makita, Lord, sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyo po ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Basahin po natin ang ating scripture sa Psalm 104 hanggang 5. Sige po, basahin po natin. Sabi, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Verse 5 po, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Palakpakan po natin, Lord. Panginoon, patuloy po namin kayo. Tataas for all the things that we have done. Ikaw ay dakila at tapat.
to the world living, the Father's only Son. Yes, He gave from the everlasting to the world living, the Father's only Son. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Lord, in this moment, Panginoon, kayo po ay amin pong tinataas, Lord, kinikilala, Lord, ang inyong pong kadakilaan, ang inyong pong katapatan, at kapangyarihan, Lord, sa amin pong mga buhay. Let's invite the presence of the Lord to come in this place as we sing this song. But truly, you are forever in our lives. You see through the seasons, cover me with your hand, and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand, and lead me in your righteousness. Look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting
You never let me go through it all. Hindi po, tayo po ay lumako sa panalangin. Pwede na po kayong maupo. Lord, salamat sa panibagong araw ng pagsamba. Salamat sapagkat, Lord, ang araw na ito ay para po sa iyo upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming purihin. Pasalamatan, Panginoon, sa kabilangan, Panginoon, ng mga maraming bagay, Panginoon, na aming nararanasan, mga pagsubok, mga obstacle, mga problema. Pero Lord, yung katapatan mo ay hindi nagbabago sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa umaga pong ito, hayaan mo po na patuloy po namin purihin ang iyong pangalan, itaas sa pamamagitan ng mga pasasalamat. Sa umaga pong ito, aming pong pinagpapasalamat ang mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa kanila. Dumadalangin po ako, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain kung paano mo po sila pinagpala ng mga nakaraang mga taon ng kanilang buhay. Muli ang iyong patuloy na pangunguna, ang iyong patuloy na pagsama sa kanila, ang iyong paggabay, Panginoon, ay kanilang maranasan. Muli mo po silang patnubayan, pagpalain, at palaguin ang kanilang Lord, buhay pananampalataya. At dalangin ko po, Panginoon, na magamit mo po, Lord, ang kanilang buhay. Sa umaga pong ito, Lord, nagpapasalamat din po namin ang mga kapatid po namin na nagdaos ng kanila pong anibersaryo ng kasal. Kung meron man po, Lord, patuloy mo pong patatagin, pagpalain, ang bigkis ng iyong pag-ibig ng siyang, Lord, manatili sa kanilang pagsasama. Ang iyong, Lord, pagpapala ay lagi po nilang maranasan. Ikaw ang Diyos na patuloy na, Lord, kumatagpo sa kanila, Panginoon. At dalangin ko po, Lord, sa kabilangan ng maaring mga pagsubok na kanilang pagdaanan, lalo pa pong maging matatag ang kanilang pagsasama, at patuloy na dalangin ko ang iyong pagpapala sa kanilang relasyon, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang buhay. I-bless mo po ang kanilang pamilya at ikaw maging sentro ang kanilang pagsasama. So, umaga po ito, kung meron man pong kahilingan patungkol sa kagalingan sa mga kapatiran po namin na may karamdaman, tinataas po namin sila sa iyo. Ano man yung mga karamdaman na meron po sila o ang kanilang mga mahal sa buhay o mga kamag-anak na kanilang itinataas at dinadalangin po sa iyo. Dinadalangin ko po ang iyong makapangyarihang kamay sa pangalan mo po, Panginoon Hesus. Ipuin mo po sila at ipagkaloob sa kanilang kagalingan, anuman po ang karamdaman na mayroon po sila, muli mo po silang ibangon at ipagkaloob na muli ang sigla at lakas ng kanilang pangangatawan upang muli makapaglingkod at makasunod po sa iyo. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, dalangin ko po ang iyong patuloy na pagpapala, ang iyong pagkakaloob, Panginoon, sa iyong mga anak. Idinadalangin ko po na turuan mo po kami na hindi lamang binabasa ang iyong mga pamantayan, ang iyong mga salita, kundi ang iyong mga salita, Panginoon, ay tumimo sa puso ng aking mga kapatid. Sundin ang bawat pamantayan ng mga pamantayan ng iyong salita ay nagtataglay ng pagpapala sa sino mang sumusunod kapag ikaw ang aming inuuna, kapag kami ay nagsisilbi sa iyong kaharian. Gaya ng sinabi mo na unahin muna namin iyong kaharian at ang iyong kaluwalhatian at ang lahat ng bagay ay daragdag mo na lamang po sa amin. Lord, turuan mo pong sumunod ang bawat isa. At ikaw po ang Diyos na magkakaloob anuman ang aming pangangailangan. Ikaw ang pinaglilingkuran, hindi yung Lord Kingdom, kundi yung King ang pinagsisilbihan, sapagkat ang King ang may-ari ng buong kaharian. Lord,
Dalangin ko po sa umaga po ito, kung meron mang mga, Lord, mga pagsubok, kung meron mang mga suliraning, kung meron mang mga sitwasyong pinagdadaanan, Panginoon, ang aming mga kapatid, tinataas po namin sila sa iyo. Ikaw ang Diyos na tumulong po sa kanila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na pumatagpo sa kanila, na ang iyong kapangyarihan ay patuloy, Lord, na kanilang maranasan. Idinadalangin ko po, Lord, na anuman yung mga pagsubok na meron po sila, bigyan po sila ng kalakasan at samahan mo po sila at bigyan ng pagtatagumpay na ma-overcome ang anumang mga suliranin. Sa umaga po ito, dalangin ko po, Panginoon, kung meron mang kahilingan patungkol sa paghihingat, ingatan mo po aking mga kapatid o kanilang mga mahal sa buhay na kanilang dinadalangin. Maaaring may mga ibang tao po ito. Maaaring mga kakilala nila, kaibigan, mga kamag-anak na idinadalangin, nilalapit po sa iyo. Dinataas ko po sila sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mag-ingat, sumubaybay at magpala po sa kanila. Sa umaga po ito, Panginoon, dalangin ko po na ihanda mo po kami. Kung meron ka mo pong nakikitang karumihan sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming buong pagkatao, kami po ay lumalapit sa trono ng kahabagan at nagpapalinis sa iyo pong banal na dugo. Dalisain mo po kami, aming katawan, aming kaisipan, ang aming puso, at gawin kami karapat-dapat sa umaga po ito, upang sa aming pag-aaral ng salita ay maunawaan po namin ang mensahe na nais po iparating po sa amin. Pagpalain mo po ang iyong mga salitang aming pag-aaralan at tumugon po kami ayon po sa pagkatawag mo po sa amin at ayon sa layunin at plano mo po sa aming pong buhay. Marami pong salamat sa umaga po ito at maingat po namin ibinabalik sa lahat ng papuri, pagwalhati, pagsamba at pasasalamat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming sama at panalangin. Amen. Amen. Salamat po, Pastor, sa panalangin para po sa ating congregation. Dako po tayo sa mga announcements. Yan, ayon sa Isidro Worship Service every Sunday po at 2 p.m. Pero mamaya po ay wala pong gawain sa San Isidro. Dahil i-invite po natin sila na mag-join po sa fellowship natin mamaya 4 o'clock po na hapon. Para naman po sa midweek service and prayer meeting, September 26 po, every Thursday po ito, 7 o'clock ng gabi. Speaker, Sister Laarni Acosta. Worship leader, Sister Mary Joy. Asha, Brother Ray Lazada, and testimony, Sister Christy Tabarsa. For next Sunday po, September 29, 9:30 a.m. Speaker, Pastor Manny. Worship leader, Sister Mary Joy. Tithes and offering encouragement, Brother Raynan Lazada. Usher, Sister Maricar. And flower sponsor po, Sister Anya and Brother Jaymar Yalago. Yan. Aita Community Mission every Saturday po, 8 a.m. Nung mga nakaraan po ay hindi po natin nasasagwa dahil maulan po at malaki yung ilog. So hopefully po ay sa Saturday ay okay na po ang panahon para mabisita na po natin ang mga bata sa Aita Community. And prayer chain po, simula po ng September 3 and ngayon po ito magtatapos, September 22 para po sa agenda po nito ay matagumpay na fellowship po natin mamaya. And ito po yung fellowship mamaya pong hapon, 4 o'clock po. Youth, YMO, and Calcab Fellowship. Ang title po ay Strengthening Cell Groups. Mamaya po ng hapon, 4 o'clock po. And yung gawain po na national na kadalakihan, usapang lalaki, October 5, 8 a.m. to 12 po ng tanghali sa IRM Ministries Cathedral, Guyong, Santa Maria, Bulacan. Registration fee ay 150 pesos with lunch. And NCR1 Lamb Drum Class with Kuya Ryan po on October 2024. Abangan na lang po natin yung specific date kung kailan po ito isasagawa. Nakalagay pa lang po dun sa poster nila is sa darating po na October. And ito naman pong gawain ng Lamb National Worship and Discipleship November 30 sa IRM Cathedral po. Open na po ang online registration para po dito. 300 pesos po ang
registration fee. And palakpakan po natin ng Lord sa buhay po ng Pantaleon family para sa kanila pong flower sponsor ngayon pong umaga. And para po sa ating God's stage, handa po natin ating pong puso, isipan at ating pong Bible sa pakikinig po ng Word of God. Palakpakan po natin, Pastor Manny Castro. Okay, good morning po sa atin. Yan, so mamaya po ay pakiremind po natin yung ating pong mga nasasakupan, yung mga kalalakihan, kababaihan, YMO, at kabataan, para po sa ating gawain po mamaya na fellowship. Ayan, so para makasama po natin sila. Ayan. So, salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat po niya, sa aming pagbabiyahe pa uwi po dito. Okay, so sa umaga po ito, patuloy po tayong mag-aaral ng kanyang salita. Ayan. So, napakahalaga po sa atin bilang mga mananampalataya yung pong nais ipagawa ng Panginoon. May inaatang ang ating Panginoon sa buhay po natin na ministeryo para yung ministeryo po na yun ay maisakatuparan. Bawat isa po sa atin ay inatasan na patuloy na dalhin yung kanyang salita sa iba't ibang dako. Kasi yun po yung paraan para yung biyaya ng Diyos o yung pag-ibig ng Diyos, ay maramdaman ng isang tao. Alam niyo po yung mga tao, kung titignan po natin, ang kailangan lang naman po talaga kung ating iisipin sa sandaling ito, ano ba talaga yung kailangan ng mundo? Kung ikakapit po natin ito sa isang salita, isang word lang po yun eh. Ano po yun? It's about love. Pagmamahal. Na yun yung kailangan ng tao. At yung kailangan ng tao, pinakakailangan po ng tao, ay ito po ay tinugunan naman na ng Diyos. Amen? So, ilang libong taon nang nakakaraan nang ang Diyos ay magkaloob ng kanyang anak para po sa atin, sa katubusan ng ating pong mga kasalanan. So, sa pagtubos ng Panginoon, ang unang naisin ng Diyos ay iligtas po tayo. Amen po ba doon? Iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Ano yun? Na ang tao ay hindi mapahamak, na yung tinutukoy na kapahamakan doon sa kanyang salita ay yung tao ay mapunta doon sa impyerno na hindi naman dapat. Kasi ang impyerno ay para naman talaga sa demonyo o sa dyablo. Ang ginagawa lang ngayon ng dyablo, hinahatak yung tao para meron siyang kasama sa impyerno. So, yun po yung makikita po natin. At sa panahon po natin ngayon, ang gawa ng kaaway o gawa ng kadiliman, po ay laganap. Ginagamit yung lahat ng bagay para ang tao ay maimpluwensyahan. Particularly, kung meron man tinatarget si Satanas, tayo yun na mananampalataya. Tayo yung pangunahing gusto niyang biktimahin. Kasi alam niya na yung atas ng Panginoon ay tinanggap po natin, at kung tayo ay magagamit ng Panginoon, ano mangyayari? Okay, marami tayong mga taong mailalapit sa Kanya. At doon sa ating paglalapit, yun yung way na maramdaman ng Diyos, ng tao, yung pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Kasi, hanggat hindi mo sinishare yung gospel, hindi naman, bagamat alam ng tao na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabuti, iba ho yung, ang tao ay kapag nakarinig ng kanyang salita, iba ho yung
nagiging way ng kanyang pakiramdam dahil may Holy Spirit na kumakausap po sa kanya para ipaunawa sa kanyang puso, sa kanyang isip, na mayroong Diyos na talaga nagmahal sa kanya, na ang pruweba ay yung anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para po tayo ay ligtas. Ito po yung pinaka-major, sabi nga ni Venus Rey, major daw. Di ba? Okay, ito yung pinaka-major po natin, task po natin ay yung salita ng Diyos ay patuloy po nating mapalaganap. No? Hindi lang po natatapos doon sa ibinahagi natin yung salita ng Diyos, kailangan po may patuloy na pag-aalaga. Dapat meron tayong committed heart, no? Na yung commitment po natin nasa puso talaga natin para patuloy na isagawa yung tinatawag na pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So kung titignan po natin, ang kaaway ay aktibo 24/7. Ibig sabihin, 24 hours aktibo siya. Ang problema nga lang, ang mga Kristiyano, hindi aktibo. Kumbaga sa nakakalimutan yung pinakamahalagang bagay na dapat gawin. Nakakalimutan natin yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Minsan nare-remind lang tayo kapag nakarinig tayo ng message. Pero this is the ultimate challenge po sa atin. Sa panahon po ngayon, kung titingnan po natin, alam niyo po, nangyayari po ngayon, kinukondisyon na ng mundo yung kalagayan, yung sistema ng tao. Tingnan niyo po, sino po yung nakakita sa Facebook ng yung pinost ko na ipapalabas sa TV na Dear Satan. Kita niyo ba yun? Hindi ba nakita? Ako ilang beses ko nakita yun eh. Okay, kung sino naman yung may doon, ng tawag dito, meron copy na ipakita nyo sa iba. So merong ilalunch ang DMA. Ewan ko lang kung na-approve yun sa Talagang antindi naman talaga. Na ang papagat po ng teleserye is Dear Satan. Di ba? Okay. Tsaka mapapansin nyo, hindi nyo ba napapansin sa bawat nilalabas nilang mga TV program, wala namang kaugnayan sa Diyos eh. Di ba? Puro, kundi bandaraya, patayan, tawag dito, yung adultery, puro ganyan eh. Meron ba tayo napanood na patungkol sa Diyos para yung tao mailapit sa Diyos? Tapos ngayon, eto lalabas yung ganitong teleserye Dear Satan. Anong tawag po doon? Conditioning. Unti-unti nang ipinapasok yung mga bagay na against tayo na unti-unti namang tinatanggap ng mga tao. Imagine niyo kapag napalabas yun, mas mapapanood ng mga anak nyo. Ano yung sasabihin ng bata? Hindi naman pala totoo yung tinuturo ni teacher na masama si Satanas. Good pala si Satan. Okay. So, yun. Ewan ko lang kung na-aprobahan yun, no? Kasi ako talagang nakakalungkot, di ba? Na yung mga, hindi ko alam kung mga klaseng tao yung mga nagkikreate ng ganitong di ba? Ang gagawin mong bida, Siyempre, pag ginawa mong bida si Satanas, sino ang kontrabida? Yung Diyos. Di ba lilitaw na hindi pala masama hindi pala totoo. Okay. So, yun po ay, kung titignan po natin, unti-unting minamanipulate yung tao para yung tao, yung kanyang paniniwala sa Diyos, paniniwala sa salita ng Diyos ay mabago. So, ang tanong, ano kaya ang ginagawa ng mga mananampalataya sa panahon ito? Saan kaya tayo busy? Busy ba tayo sa po natin, pagpapalaganap ng salita ng Diyos, pag-share? O mas busy tayo sa buhay natin sa araw-araw, sa kikitain, sa trabaho? Hindi naman po masama magtrabaho eh. Di ba? Kasi kailangan natin yan. Ang masama doon,
kapag nagtrabaho ka, kinalimutan mo yung unang pinagagawa ng Panginoon. Kasi bakit? Mamamatay talaga yung purpose sa buhay mo. Hanggang sa ang magiging buhay mo ay buhay mo sa mundo pero Kristiyano ka. No? Hindi nakakalungkot, di ba? Kristiyano ka pero ang buhay mo ang nagkumokontrol ay ang mundo. Hindi dapat po maging ganon. Kasi itong mundong ating ginagalawan, kinokondisyon na eh. Iba-ibang mga bagay, ipinatatanggap na sa atin. Katulad niyan yung sa LGBT, di ba? Okay. So mayroon ng mga ini-insist na sa Senado na payagan na, gumawa na ng batas na payagan ng ikasal. Ako sa Facebook pa lang, nakakita ko ba kayo sa Facebook o sa FB? Di ba? Sa Facebook ka lang, parang hindi ka na matanggap eh. Di ba na, I now pronounce you, sabi ng ano, hindi ko alam kung ano yung classic, saan ba nang galing lupalo pinagkasal na. I now pronounce you husband and husband. Tapos mayroong isang tatay doon na panood doon, hindi niya matanggap na umalikod siya. Tatay yun ang isa doon sa kinasal. Tapos meron pang latest yung artista yata yun eh, no? Na ba, child na batang artista na naging ano rin, nagpakasal din sila ng kanyang ng mapapangasawa niya. Lalaki din. Okay. Kaya nga po, ganito ang mangyayari. Sa totoo lang po, habang kinokondisyon ng kaaway yung mundo, nababago yung isip ng tao. Kasi alam niyo po, darating yung panahon na yung mga mananampalataya, ang tingin sa atin, tayo yung tawag dito, rebelde. Bakit? Kasi tatanggapin na ng mundo yung aral ni Satanas. Tatanggapin na nila. No? Ang dating nga dito ng kaaway, magpapanggap na peacemaker eh. Di ba? Siyempre, sino yung tututol doon? Tayo kasi alam natin yung end times. Dapat alam natin yung end times. Dapat hindi tayo, doon. Nasa end times, talagang darating yung masamang panahon. Actually, ito na nga yung masamang panahon. Mabuti ba yung panahon po natin? Hindi. Kasi palala siya. Hindi bumumuti ang panahon. Sumasama kasi na ipapakilala yung gawa ng kaaway na nagiging unti-unti nagiging normal. At napakahalaga ng ating pagkilos. Particularly, kailangan po nating agapan yung mga tao. Sino po yun? Yung lahat ng tao na pwedeng mamanipula ng kaaway ng kaisipan dahil wala naman silang foundation ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga po kung titignan po natin, si Apostol Pablo, nagbigay siya ng mahabang oras, hindi lang mahabang oras binigay niya yung kanyang buong buhay para kasi nakita yung kahalagahan. Akala niya yung ginagawa niya dati, yun yung totoo. Yung pagiging Judaismo, akala niya yung Jesus na ito ay nagpapakilala lang para mag-revolt o para pumalap lang ng maraming followers. Yan, wala pa kasi Facebook po doon no? Pumalap ng mga maraming followers at gumawa at mag-aklas nung panahon po na yon. Okay. So yun yung paniniwala ni Pablo at ang paniniwala niya na sila ay nagtuturo ng against doon sa kautusan. Pero nung nabuksan yung kanyang kaisipan, nakita niya, actually nagpakilala pa si Jesus, di ba? Sino po kayo, Panginoon, nung time na siya ay nalugmok dahil doon sa liwanag na kanyang nakita, papunta doon sa daan ng Damasco. Anong tanong niya, sino po kayo, Panginoon? Anong sagot ng liwanag na hindi niya nakikita? Nakikita niya lang liwanag. Ako si Jesus na iyong hinusik. At mula noon, nabulag siya. Pero sa biyaya ng Panginoon, ay binigyan ng pagkakataon na ma-restore yung kanyang paningin sa pananalangin ng isang pinili ng Diyos na mag-pray sa kanya. So nakakita siya. Ang nangyari, sumama siya sa mga alagad. Pinakilala nila yung gospel. Sinare nila yung mabuting balita. At sa pagka-share sa kanya ng mabuting balita, sa pagkilos ng banal na Espiritu sa kanya, naintindihan ni Pablo na yung inuusig niya pala, ito yung totoo. Mula doon,
ay inappoint siya ng Panginoon para siya ay mag-ministry o magministeryo sa iba't ibang lugar. Okay. So makikita natin yung urgency, tumugon si Apostol Pablo. Lalo na po ngayon sa panahon po natin, yung urgency, yung agarang pagtugon, agarang pagkilos, ay kailangan po natin talagang magawa. Kasi bakit? Kasi kapag hindi natin ito ginawa, mas magiging mahirap na yung pag-share ng gospel sa darating na panahon. I-reject na ito ng tao kasi nakukondisyon na yung tao eh. Natatanggap na yung tao unti-unti na ito na yung tinuturo. Minamanipulate na yung tao na binabaliktad na. Yung Diyos na ngayon ang sasama, si talim na ang magiging mabuti. So manipulation. Katulad nung na yun. Binanggit ko na na yun. Hindi ko alam kung na-approve yata yun. So, ewan ko lang, napakatindi naman ng Pilipinas pag pinayagan yung ganung, sasabihin, only Christian country in Asia, pero ipapalabas natin, Dear Satan. Ano yun? Di ba? Okay. So, kailangan ng tao yung katotohanan. Kailangan ng tao maintindihan ang salita ng Diyos. At sino ang magdadala ng salita ng Diyos? Kundi tayo po ng mga mananampalataya. Alam nyo, kailangan tayo mas maging malalim po. Kasi, kapag hindi tayo naging malalim, hindi natin maiintindihan yung halaga noong bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kailangan nasa puso natin yon. Kasi yung bagay po na yon, yung salita ng Diyos na nadalhin po natin, yun yung magbibigay po ng kaligtasan sa mga tao at pagkaunawa sa kung ano talaga ang Diyos, sino ang Diyos, at ano ang ginawa ng Diyos. Yun lamang pong tanging makapagpapakilala. And ang Biblia lamang po ang siyang mag-i-speak o magsasalita ng katotohanan. At bukod doon, wala na pong iba. Lahat po yun ay magiging kasinungalingan na. Okay. So, sa umaga pong ito, tayo po ay patuloy na mag-aral. Kung kayo po ay may Biblia, tingnan po natin yung ating pong pag-aaralan. Dito po sa aklat ng Roma. Pakiclick nga. Roma, Kapitulo 10, talatang 9 hanggang 17. Ating pong basahin. At tayo pong lahat ay tumayo sa pag-aaral sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Romans chapter 10, verse 9 to 17. Okay, dito ko na lamang po titignan. Sige, tignan nyo na lang po sa Bible. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Next slide please. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapangangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita. Gaya ng sinusulat ng Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ibinabalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Okay, pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita
Tayo po ay sumandaling manalangin, Lord. Sa amin pong pag-aaral sa umaga po ito, pagpalagi mo kami. Ang katotohanan ng iyong salita ay mahayag po sa aming pagliwanag, sa aming puso at isipan. At kami ay tumugon, ayon po, Lord, sa naisin mo, sa pagkaunawa, Lord, sa iyong salita, sa paggabay ng iyong banal na Espiritu, upang bigyan kami ng sapat na kaunawaan, makita po namin ang kahalagahan ng iyong pinapagawa. At tumugon po kami ayon sa iyong Lord, pagkatawag po sa amin. Ihanda mo po kami, handa mo po ang aming puso. Samahan kami ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay. So, kung titignan po natin, yung Romans, ginagamit po natin pag nagsishare po tayo, Romans 10, 9, 10. Ano ho? Ginagamit natin to kapag atin pong ipinapaliwanag o ipinapaunawa, pinapaintindi sa tao, yung tungkol sa kung paano siya sasampalataya. So, given na po yun dyan, na sa Romans 10, 9, 10, ay pinapakita rito na ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa puso ng tao. Okay. So after nun, ipinakita yung kahalagahan kung paano maliligtas ang tao at ipinakita naman ni Apostol Pablo ano ba yung magiging way para ang tao ay sumampalataya. Kasi pinakita niya na rin kung paano maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ng buong puso. At paano na naman paano makakamtan ng tao yung kailangan ng tao, sabi niya, na makarinig ng salita ng Diyos. Paano naman makakarinig? Sabi niya, kung wala umahayo, kung wala nagdadala ng mabuting balita. Okay, so ibig sabihin, yung bottom line ng tinutukoy dito ay may kaligtasan na tiyak para sa mga tao, may kaligtasan na tiyak para sa mga tao na ang kailangan lamang, ay mayroong magdala ng kaligtasan o salita ng Diyos para ang mga tao ay maligtas, sumampalataya sa pamamagitan ng hearing the Word of God. Okay. So, wala pong problema sa panalangin. Tama po yun. Pero yung panalangin, sinasamahan po natin ng aksyon. Wala pa po makikita sa Biblia na nag-pray lang sila, kundi nanalangin sila at kasabay ng pananalangin, meron silang ginawa. So, ibig sabihin, hindi pwedeng nag-pray lang tayo pero wala tayong gagawin. Okay. So, hindi pwedeng nag-pray lang tayo pero wala tayong gagawin. Ibig sabihin, sa prayer po natin, panalangin natin, kasabay yung ating paggawa. Kasi, kailangan ng tao ay mailapit po natin sa Panginoon. Kasi si Kristo kailangan marinig ng tao. Amen. May personal na pagkakarinig, may personal na pagsishare sa tao para yung kanyang puso, kanyang kaisipan ay magkaroon ng kaliwanagan patungkol sa pagliligtas ng Diyos. So ito po ay dapat nating isakatuparan bilang church, bilang iglesia ng Panginoon na tinawag niya sa panahon po natin. So, yung pamagat po natin pag-aaralan, pakiclick niya po. Pakibasa niyo nga po. Ipahayag si Jesus. Okay, ano ba ibig sabihin na ipahayag? Proclaim sa English, Pag sinabing ipahayag, parang ganito, sa kanila, sa panahon nung time nila, yung tagapagdala ng balita, so, dadalhin niyo yung sulat galing sa hari, tapos yun po ay babasahin doon sa kalagitnaan, sa kalipunan ng mga tao. Ibig sabihin, yung pagpapahayag po na yon ay andun yung mga tao para marinig yung kanilang babanggitin. So yun po yung pagpapahayag, na ito ay tumutukoy sa mahalagang bagay na kanyang ibabalita.
Ano? So, ang Panginoon, dapat nating ibalita dito po sa ating mundong ginagalawan. Sabi niya po dyan, ano? Ilang libong taon na ang nakakaraan mula sa katuparan ni Kristo Jesus ang kanyang misyon, kung saan ay tinubos niya ang kasalanan ng lahat ng tao doon sa krus sa pamamagitan ng sarili niyang buhay upang iligtas ang lahat. Samantalang ang oras ay, ano po sabi dyan? Samantalang ang oras ay paikli ng, tandaan po natin, every minute counts, ano? Every second counts. Every hour counts. Lahat po yan, palipas, paubos yung oras. Alam ho? Sa ancient time, pero silang ginagamit na, hindi ko lang alam kung ano yung tawag po doon eh. Kasi yung una nilang inventong, pang ano po nung pinaka-time po nila is yung, alam niyo yung buhangin na, hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Bumubuhos yun. Bali ang korte po yung pag gano'n. Tapos meron siyang dadaanan na maliit. So, hourglass. Ayan. So, gano'n. So, yun yung pinaka-time nila. Na makikita mo doon, habang tumatakbo yung buhangin, paubos ng paubos yung laman po nun. Okay. So, yun po pala, no? Tawag pala doon, ano? Hourglass. Okay. So, gano'n din po sa atin. Merong definite time, ano ho? Meron talagang span yung time na hanggang saan yung plano ng Diyos. At kung titingnan po natin, biblically wise, yung lahat po ng yung mga binabanggit po na sign, lumilitaw na po yan eh. Di ba? Unti na lang yung hindi pa natutupad. Ibig sabihin, papunta na tayo doon sa kaganapan. Ano? Pero, ang nakakalungkot, habang papunta po tayo doon, ang nangyayari naman po sa mga simbahan ay patabang naman ng patabang yung paglilingkod ng mga tao. Habang lumalapit, tumatabang. Dapat hindi ganun eh. Habang dapat lumalapit, mas lalo tayong nagiging masigasig. Kasi bakit? Kasi nabibisi tayo sa mundo. Ano ho, wala lang pong problema kung magtatrabaho tayo. Pero sabi ko nga po, pag kinalimutan mo yung inuutos sa'yo ng Diyos, yun yung problema. Ano ho, pwede kang magtrabaho, pero huwag mong kakalimutan yung pinakaunang inatas sa'yo ng Panginoon. Dapat meron po tayong focus ng is to preach the gospel. Tingnan po natin, dito sa unang bahagi ng ating pag-aaral, tingnan po natin yung question po muna dyan. Okay, ano sabi po dyan? Bakit natin kailangan ipahayag si Jesus? So bakit nga po ba? Dahil ito ay katungkulan lang ba ng church? Kasi inutos sa atin eh. Gawain kasi ng church yan. Tama naman po gawain. Pero ano po dito? Essence. Ano yung kahalagahan nito? Tungkol ito sa buhay at kamatayan ng tao. It's a matter of life and death. Imagine niyo ang dadalhin mong balita patungkol sa buhay at kamatayan. Mahalaga po ba o hindi? Buhay at kamatayan. Ang tao nga, pag malapit na mamatay, nakikita niya yung halaga ng buhay niya eh. Di ba? Tapos gusto niya, dagdagan niya, gumagawa siya ng lahat ng paraan para madagdagan yung buhay niya. Kung pwede lang ibayad yung bilyon-bilyon niyang pera para madagdagan yung kanyang buhay, gagawin niya. But the reality is, di mo kayang dugtungan yung buhay mo kahit may pera ka, kahit ang dami mo ari-arian, dami mo kayamanan. In fact, the reality is, lahat ng bagay iiwan mo. Ang pinakamahalagang bagay na babahunin mo ay yung mga bagay na ginawa mo dito sa lupa, which is the plan and purpose of God. Na tayo'y natasan ng Panginoon na itong kanyang salita ay dalhin natin sa maraming tao. Ano po? So, kung titignan po natin, maraming tao, kung darating ang Panginoon, mapapahamak po talaga. Ano? Kasi, yung kanilang kalagayan,
Hindi na nila pinapansin yung salita ng Diyos eh. Hindi na nila pinapansin yung mga church. Actually ngayon, sa totoo lang, napansin ko lang, medyo parang humihirap na ano ng tao. Kasi, kung titignan po natin, masyado lang busy yung mga tao. Pero the reality is, kapag ang tao nagiging doon niya binibigyan ng importansya yung kahalagahan ng connection niya sa Diyos. Okay. Kung ikaw ang papipiliin, gusto mo ba na yung taong dumating pa sa puntong mamamatay na, tapos ikaw ay, ang tawag dito, ikaw ngayon ay hahabol ng oras para mo siya maisalba. Gusto po ba natin yun? Ang hirap po nun. Kasi yung taong kakilala mo pag namatay, hindi mo na sharean. Ewan ko na lang kung meron kang pakiramdam, kung di mo nararamdaman yung hindi ka nagigilty. Kasi katungkulan mo yan eh. Diba? Kung yan ay kaibigan mo, ikaw nakakilala, tapos namatay siya. Ang tagal mo ng Kristiyano, di mo man lang na-share yung salita ng Diyos. Ano yun sa puso mo? Bigat yun. No? Minsan kasi, ito yung nakakalungkot eh, nare-realize mo lang yung halaga ng mga bagay kapag mawawala na. Halimbawa, yung tao, pag mamamatay na, doon mo lang nakikita yung importansya niya. Di ba? Kaya nga, tignan nyo, pag may patay, doon ini-invite yung doon mag-share ng salita ng Diyos. Di ba? Nagtataka nga ako bakit sa patay, bakit hindi sa buhay. Kasi yung patay, pag patay na yan, kahit anong gawin mo, hindi siya makikinig. Ang importansya po doon, kaya tayo pupunta doon sa meron mga patay, ay yung mga buhay na hindi pa nakakakilala. Okay, so pakiclick nga yung unang po natin. Tignan po natin itong po natin. Okay, kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin, ano ba yung kahalagahan po nito, pakiclick, please. Maghang yata. Okay, paki-assist na lang si Okay, sige po, basahin ko na po dito, no? Okay, una, dahil siya ang Panginoon at tagapagligtas. Yun po yung kahalagahan, bakit natin ito kailangan ipahayag. Dahil siya ang Panginoon at tagapagligtas. Yung word na tagapagligtas, napaka-importante po niyan. Amen. Okay, pakiclick yung isang slide. Sabi niya po dyan, pakibasa nga po. Siya ang Panginoon ng lahat ng nasa langit at lupa. Okay, ayon po sa Pilipos, hindi ko na po nilagay yung kasi masyadong mahaba yung slide po natin kapag sulat niyo na lang po at basahin niyo po yan. Sabi niya dyan, siya ang Panginoon ng lahat ng nasa langit at lupa. Philippians chapter 2 verse 9 to 11. So, tinutukoy dyan na siya ang Panginoon ng nasa sa langit at dito sa lupa. Kaya nga nung di ba, tingnan nyo, nung aakyat na ang Panginoon, bago siya umakyat doon sa langit, ang sinabi niya? Doon sa Great Commission, ibinigay na sa akin, di ba? Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Why? Kasi ang Panginoong Jesus, siya yung Panginoon sa langit at sa lupa. At yung authority may kinalaman sa lahat ng bagay, particularly sa kaligtasan ng tao, ay nasa Panginoon. Amen. So, ito yung kagandahan po niyan. Na yung Panginoon, nag-aalok siya ng kaligtasan. Para po sa lahat. At siya ang may kontrol, may kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pangalawa, sabi niya po, pakibasa nga po. Siya ang ipinangakong tagapagligtas at ang kaligtasan ay nasa kanya lamang. Gawa 4:12. So, ginagamit po natin pag nag-share po tayo. Ano po sabi dyan? Ano po sabi doon sa Gawa 4:12? Kay Jesucristo lamang
matatagpuan ang ano po? Kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, ito pong pagpapahayag ng salita ng Diyos po nito, ipinapakita po dito, wala namang ibang way eh. Di ba? Okay. Alam niyo po, sa totoo lang po, yung nararamdaman natin naawa tayo. Di ba, minsan naawa ka sa pulubi, hindi kumakain. O tao na naghihirap, naawa ka.